Huwad, isang dokumentaryong nagsasalarawan ng tunay na kalagayan ng bansang Pilipinas. Unang bahagi, Pilipinas, bansang pinagpala ng Diyos. Ang bansang Pilipinas ay isang bansang lubos na pinagpala ng Diyos. Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 mga isla, kung kaya't siya ay isa sa pinakamalaking arkipelago sa buong mundo. Ngunit higit sa 5,000 na mga islang ito ay nananatiling walang pangalan sa karamihan ng mga mapang internasyonal. Ang bansa ay kilala rin sa mga sikat na lugar ng turismo at ang iba't ibang mga kultura na nagsimulang umuimpluwensya dito galing sa iba't ibang mga bansang sumakop ng nagdaang mga siglo. Ngunit ito rin ay isang bansa na mayaman sa likas na yaman na siyang nakakatulong upang mapanatili ang ekonomiya ng bansa at gawin itong isang mahalagang daluyan ng kalakalan sa Asya. Pinalibutan ng karagatan, hindi nakakagulat na ang Pilipinas ay umaasa sa tubig bilang isang mahalagang likas na yaman. Mayroon higit sa 640,000 square miles ng teritorial na tubig ang Pilipinas. At sa loob ng mga tubig na ito, mayroong kasaganaan ng buhay sa dagat. Mayroon ding mga materyales na mahalaga sa mga Pilipina at sa buong mundo. Hindi bababa sa 2,400 ang mga uri ng isda sa Pilipinas at ang marami dito ay may malalaking komersyal na halaga. Mga limango, mga halamang dagat, mga perlas at iba't ibang mga kayamanang dagat ay gumagawa sa dagat bilang isa sa pinaka-nangungunang na pagkukunan ng kabuhayan at yaman. Sa katotohanan, ang pinakamalaking perlas sa mundo ay natuklasan ng isang Pilipinong maninisid sa dagat ng Palawan. Ito ay 75 pounds na perlas na nagkakahalaga ng higit kumulang $100 million. May tinatayang halos 22 bilyong metriko tonelada ng depositong metal ang Pilipinas. At ito rin ay may halos 20 bilyong metriko tonelada ang mga non-metallic mineral sa lupa. Ang nickel ay ang pinakasaganang deposito sa ilalim ng lupa sa Pilipinas, habang ang bakal at tanso ay mayroon ding mga makabuluhang halaga. Ang kalikasan ng lupa sa kapuluan at ang malawak na kapatagan sa buong bansa ay ang dahilan kung bakit ginagawang pangunahing lugar ng mga pananim ang Pilipinas. At ito'y mga pananim na ginagamit ng populasyon para sa bansa at para sa export. Ang Central Luzon, Cagayan Valley at Negros ay isa sa maraming mga lugar na may mayayamang lupa. Ang mga lupain ito ay ang pangunahing na pagkukunan ng kabuhayan ng bansa. Kabilang sa mga pangunahing ani ng bansa ay ang bigas, mais, tubo, abaka, at tabako. Ayon sa datos ng Philippine History, ang bigas at mais ay ginagamit
para sa tahanan ng bawat pamilya at ang natitira naman bilang ini-export sa ibang mga bansa. Nag-i-export din ng Pilipinas ng mga prutas na pinya, saging at mangga. Ang bansang Pilipinas ay ika-13 na pinakamataong bansa sa buong mundo. Ito ay tahanan ng higit kumulang 108 milyong Pilipino. Ang Pilipinas ang siyang pinakamalaking supplier ng mga nurse at mga seafarers o marinero sa buong mundo. Ang mga Pilipino rin ang mga pinipiling BPO o Business Process Outsourcing Agents sa buong mundo. Ito yung dahil sa angking galing, sipag at likas na lambing. Ikalawang bahagi. Pilipinas. Pinagpala o pinapalo. Sakuna, salot o sumpa. Ngunit bakit sadyang ang bansang Pilipinas ay napag-iiwanan? Hindi lamang sa larangan ng ekonomiya, infrastruktura, pangkalahatang kapayapaan, kakayahan, edukasyon, at iba't iba pang mga larangan na nagpapakita na ang isang bansa ay umuunlad at sumusulong. Bukod pa rin dito, ang antas ng kahirapan, kagutuman, ay patuloy na nanatiling mataas. Naririyan pa rin siyempre ang sakit na taon-taong kumikitil sa buhay ng maraming Pilipino. Ang problema sa krimen tulad ng droga, pagnanakaw at iba't iba pang mga iligal na gawain ay patuloy na suliranin sa buong Pilipinas. May kinalaman kaya ang mga sakuna o salot o sumpa na dumarating sa Pilipinas sa loob ng maraming taon ang nakaraan? Tingnan natin ang mga ilang datos. Ang 10 sa pinakamabigat na lindol sa Pilipinas mula pa noong taong 1600s ay makikita nating nagdulot ng matinding kamatayan, pagkasugat at danyos sa buong ekonomiya ng bansa. Noong Agosto 16, 1976, isang 7.9 magnitude na lindol na sentro ay mula sa Moro Gulf ang nagdulot ng kamatayan sa halos 5,000 Pilipino. Ang nawawala ay halos 3,000 at ang mga nasugatan at kapinsala ay halos 10,000. Noong Nobyembre 30, 1645, isang 7.5 earthquake ang puminsala sa Luzon. Namatay ang higit sa 600 at nasugatan ang mahigit sa 3,000. Itong mga nakaraan, noong Oktubre 15, 2013, isang 7.1 na lindol ang yumanig sa Bohol at Cebu. Halos 300 ang namatay at mahigit 776 ang nasugatan. Ang tinatayang danyos sa mga ari-arian ay halos higit sa 4 na bilyong piso.
Ang maraming mga lindol na ito ay nagdudulot ng kahirapan sa bansa. Nitong nakaraang Pebrero 6, 2012, isang 6.7 tectonic earthquake ang puminsala sa bansa. Ang sentro nito ay sa Negros Oriental. 71 ang namatay, 62 ang nawawala at mahigit 383 milyong piso ang danyos. Napakarami pang mga lindol ang nagaganap at bukod sa lindol ay ang pagsabog ng mga bulkan, pagkat ang Pilipinas ay bansang punong-puno na napakaraming mga bulkan, mga bulkang buhay. Hindi natin makakalimutan ang bulkang Pinatubo na pumutok pagkatapos ng 500 taong pagkakatahimik, at ang pagsabog nito ay bumalot sa buong mundo. Ang mga abo. Kung pag-uusapan naman ang mga bagyo, ang Pilipinas ay dinadalaw ng hindi kukulangin 20 bagyo kada taon. Sa katotohanan, ang pinakamalakas at makapinsala bagyo sa kasaysayan ng mundo ay ang Typhoon Yolanda o Haiyan, na siyang dumapo sa Pilipinas noong 2013. Napakaraming namatay, halos 7,000. Napakaraming nawalan ng tirahan. Napakaraming pinsala ang naganap. Nawalan ng hanap buhay. Nawalan ng mga kamag-anak. Ang Typhoon Pablo noong 2012, halos 2,000 ang namatay. Ang Typhoon Uring noong 1991, higit 6,000 ang namatay. Ang Typhoon Pension noong 2008, halos 2,000 ang namatay. Ramin, Nitang, Telma, ang dami-daming mga bagyo kada taon. Kung pag-uusapan ang pinakamapagpinsalang bagyo, ito ang mga sumusunod. Ang Typhoon Pablo, 1 bilyong dolyar ang pagkakawasak. Ang Typhoon Yolanda, 809 milyong dolyar ang pagkakawasak. Ang Typhoon Parma, noong 2009, 608 milyong dolyar ang pagkakawasak. Napakatindi ng mga bagyo na dumadagsa sa Pilipinas kada taon. Ano ba ang suliranin? Ano ba ang dahilan? Ano ba ang nangyayari? Ikatlong bahagi. Pilipinas, alipin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Batay sa mga impormasyon at kaganapan sa kasaysayan, malinaw na ang bansa na tinataguri ang perlas ng silangan ay may ginagawang hindi kalugod-lugod sa Diyos, kung kaya't siya ay dumaraan sa maraming kagimbal-gimbal na pangyayari, o tahasan na nating sabihin, mga parusa. Ano kaya ang kamalian ng bansa? Ano kaya ang sanhi sa mga pagkakadagok na ito?
Nakasulat sa Isaias Kapitulo 42, versikulo 8. Ako si Yahweh, iyan ang aking pangalan. Walang makakaangkin sa aking karangalan. Ang papuri sa akin at hindi si Diyos-Diyosan. Nakasulat sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 6. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo sa anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag niyo itong paglilingkuran o sasambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati ang mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napopood sa akin. Ngunit pinakikita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa utos ko. Sa kasulukuyan, mayroong higit ng 40,000 mga piyesta, prosesyon, pagdiriwang ang ginaganap sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na nagbibigay parangal sa mga puon, santo, mga Diyos-Diyosan at kung sino-sino pang tinatawagan na tunay na lumalabag at yumuyurang sa salita ng Diyos. Ang translasyon sa Quiapo tuwing Enero ay nakatala na sa kasaysayan ng Guinness Book World of Records na isa sa mga taunang prosesyon na dinadaluhan ng milyon-milyong deboto. Ang prosesyon ng Peña Francia sa Kabikulan at ang Santo Niño de Cebu ay may gayon din napakaraming deboto na sumasama at sumasamba. Dito ba'y nakalulubod sa tunay na Diyos na siyang may likha sa langit at sa lupa at sa buong sansinuko? Tanong, sadya bang napupuot ang Diyos sa mga bagay na ito na nagaganap sa Pilipinas? Ikaapat na bahagi. Mga lingkod ng Diyos, sandata laban sa sumpa. Batid po ng lahat na ang sinumang nasa kasalanan ay bihag nito. Ang pagsamba, pagyuko, paggawa ng anumang uri ng Diyos-Diyosan ay umaani ng sumpa at parusa. Nasa ating mga balikat bilang lingkod ng Diyos na buhay ang sawatahin ang anumang gawa ng kadiliman na siyang patuloy na bumubulag sa mata ng maraming Pilipino. Tayo ang may tangan ng liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos na siyang puputol sa tanikalang bumibihag sa bansang Pilipinas. Ito rin ang pagtawag ng Diyos sa propeta Ezekiel, kaya't siya'y nagwika sa salitang ito sa aklat ng Ezekiel, chapter 33, verse 7 to 9. Ikaw, anak ng tao, ay pinili kong maging bantay ng mga mamamayan ng Israel. Kaya pakinggan mo ang sasabihin ko at pagkatapos ay bigyang babala ang mga tao. Kapag sinabi ko sa taong masama na tiyak na mamamatay siya dahil sa kasalanan niya at hindi mo siya binigyan ng babala
na dapat na niyang itigil ang masama niyang pamumuhay, papanagutin kita sa kamatayan niya. Pero kung binigyan mo ng babala ang taong masama na tinalikuran niya ang masama niyang pamumuhay, ngunit hindi niya pinansin ang babala mo, mamamatay siya dahil sa kasalanan niya, pero wala kang pananagutan sa kamatayan niya. Panahon na upang ang mga tinawag na lingkod at mensahero ng Diyos ay tumayo bilang mandirigma sa pamamagitan ng mga sandatang pinagkaloob ng banal na Espiritu, ay sumulong at labanan upang makalaya ang milyong-milyong Pilipino nagbihag sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosang huwad. At kapag ito ay pinanindigan at pinanghawakan ng bayang pinili ng Diyos, ay magaganap ang kanyang pangako sa aklat ni Micah, Kapitulo 5, versikulo 13. Wawasakin ko ang inyong mga Diyos-Diyosan. Ang mga halinging itinuring niyong sagrado ay hindi na kayo sasamba sa ginagawa ng inyong mga kamay. Sa kasaysayan ng iba't ibang pagkilos ng Diyos sa nakaraan, ay kinailangang pagtuunan ng pansin at bigyang diin ang mga bagay na kinapupuutan ng Diyos, pagkat nais niya ang isang tunay at banal na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang pagdagsa ng pandaigdigang pandemyang COVID-19 ay malinaw na mensahe na panahon na upang sambahin ang tunay na Diyos na buhay. Kaya't isang hamon ang ipinahahatid ng banal na pagkilos at pagtitipong ito para sa mga kawal na lingkod ng Diyos. Ihanda natin ang mga sandata, patalim at ang tabak ng Espiritu. Simulan na nating bawiin ang mga ninakaw ng kaaway para sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Ikalimang bahagi, panukalang 4W, isang taong masinsinang programa. Ano ba ang 4W? Winiwika, winawaksi, winawasak, winawalis. Bawat lupon ng mananampalataya. Winiwika ang mga katotohanan ukol sa tunay na Diyos at ang kanyang puso at paningin tungkol sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Nang nakipag-usap ang Panginoon sa inyo sa bundok ng Sinai, mula sa gitna ng apoy, wala kayong nakitang anyo ng Panginoon. Kaya bantayan ninyo ang inyong mga sarili, na hindi ninyo dudungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng anumang anyo o imahen ng Diyos-Diyosan, lalaki man o babae, hayop, lumalakad o lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig. Buhat sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 15 hanggang 18. Winawaksi sa pamamagitan ng sama-samang panalangin na nakasentro sa mga lugar, kapanahunang ginaganap at mga gawaing nagdudulot ng pagsamba sa huwad na Diyos-Diyosan. Tatalian ng lalahat ng masasamang espiritu na may dala ng huwad ng Diyos. Sunugin ninyo ang mga imahen na Diyos-Diyosan nila. Huwag ninyong
kahangarin ang mga ginto at pilak nito. Huwag na huwag ninyong itong kukunin dahil magiging bitag sa inyo at kasuklam-suklam sa Panginoon na inyong Diyos. Deuteronomy Kapitulo 7, versikulo 25. Winawasak, ipamamalas at lantang pupurihin at sasambahin ang tunay na buhay na Diyos sa mga lugar na itinuturing na strongholds ng idolatry. At dito itatayo ang dambana ng pangalan ng Panginoong Hesukristo na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng lahat. Tahasang inideklara ng maliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos sa gitna ng kadiliman. 12 linggong pangangaral na nakasentro laban sa lahat ng uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maaaring sunod-sunod na linggo, isang beses kada buwan sa loob ng isang taon ayon sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Pangangalap ng babasahin ukol sa mga Diyos-Diyosan at kung bakit sumpa ang inaani ng lahat ng gumagawa nito, kasabay ng pagpapakilala sa dakilang plano ng pag-ibig ng tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Winawalis, patuloy na discipleship at counseling sa mga taong lumaya sa pagkakabalihan ng kasalanan ito at kung paano sila mananatiling malaya. Panahon na upang magkaisa sa layunin makita ang Pilipinas na malaya mula sa pagkakaalipin sa pagsamba sa huwad ng Diyos. Huwag tayong pumayag na mangyari ang nakasulat sa aklat ni Jonah, Kapitulo 2, versikulo 8. Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs. Ang mga nanatiling kumakapit sa walang kwentang Diyos-Diyosan ay nagsasawalang saysay, pinawawalang saysay ang biyayang maaaring mapasa nila. Panghawakan natin, ipaglaban natin, itaguyod natin ang isang bansang tunay na malaya mula sa kasalanan ito at sumasamba na ngayon sa Diyos na buhay. Mga tinawag na mensahero ng Diyos, mga tunay na pinili ng Diyos, magkapit-bisig tayo, magkaisa. Panahon na upang ang dumaloy sa Pilipinas ay biyaya at pagpapala. At sa tulong ng Espiritu ng Diyos, tapusin na natin ang sumpa.